Ugong ang usapang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Pwede rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. No, eto titignan natin sa mga susunod na araw ano yung magiging decision ng people's organizations. Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas ng milyon-milyon niyang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Para kay dating Senador Laila De Lima, bukod sa impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening a sitting president is a serious matter. Hindi lang yan grave threat. Opo. Pero kung meron bawa design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedition, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naagrabyado ka, feeling mo may pag-attempt o mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi nung mangontrata ka ng papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Ayan, kung nakita mo lang, ha? Kung pinapatay ka na, sinasakal ka na, tinatanggalan ka na ng hanap buhay. Magiging neutral ka pa ba? Mamamangka ka pa ba sa dalawang ilog? Manindigan ka! Pilipino, manindigan ka! Hindi tayo Pilipino nang wala lang. Hindi tayo Pilipino na api-apihan lamang. Tinatanggalan tayo ng hanap buhay. Inubos ang pondo para sa taong bayan. Ultimo pondo ng PhilHealth na para sa mga may sakit, para sa mga nangangailangan, hindi may paggamot. Ang pondo ginagamit para magpayaman sila. Mga putang ina nyo. Yung mga kurap, sabi kanina ang sabi, yung mga kurap, pitayin. Hindi na ako pumapayag doon. Putang ina kayo palang patayin nyo na! Wala na kasi akong masabi, sinabi na nila lahat eh. Bistak, saglit lang ha. Meron pong nagpadala dito ng tubig. 7 boxes. Alam niyo po anong good news? Ayaw magpabanggit ng pangalan. Okay. Dahil ayaw niyo po magpabanggit ng pangalan, dagdagan niyo po ng pagkain. Maiba naman. Kasi nga tol eh. Di ba? Puro tubig. Ayaw mo na rin magpabanggit. Dagdagan na po ninyo ng hamburger. Oo. Okay. Baka naman. Baka naman. Puro kasi panulak, walang itutulak. Ang problema kasi nito, reklamo yung mga uminom kasi naghahanap kung saan iihi. Baka naman bukas pwede tayo magkaroon ng portable. Ha? Suggestion ko, wala pang portable, mag-diaper kayo. Ha? Isang mapagpalang gabi po. Isang nakakatuwa. Dahil isa lang ang ibig sabihin nito. Ikaw! Ikaw ma'am! Ikaw! Ako! Tayong lahat na nandito ngayon na nagsama-sama ay gising na sa katotohanan kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon sa Pilipinas na hindi kayo nakukumbinsi ng mga nagsasalita dito sa entablado. Tumindig tayo. Ito kayo. Hindi. Ipakita ho natin
yung tunay na pagmamahal natin sa inang bayan. Huwag po tayong pumayag na tuluyang abusuhin tayo ng mga buhaya sa gobyerno. Alam ba ninyo kung sinong buhaya? Gulat kayo, no? Sinadya ko lang para magising kayo eh. Alam ba ninyo kung sino ang mga buhaya? Saan nakatira ang mga buhaya? Bakit magkaiba ang sagot? Yung iba nagsabi sa Senado. Si Ma'am ang sabi. May sinabi ka? Sa Kongreso. Yung sa gitna nagsabi sa Palasyo de Polvoron. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sagot ninyo ay tama. Tama ba? Patay, tatamaan na talaga ako dito. Bukas baka tamputin ako ni Tambaluslos. Totoo naman ho! Kasi kung hindi kayo mga buhaya, ngayon pa lang, umpisahan na ho natin, buksan ang inyong mga libro. Matagal na po ito hinahamon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang sabi niya, the most rotten institution is Congress. Patunayan ninyo na hindi bulok ang inyong institusyon. West, open the book of account! Ilang taon na ba yung hamon ni Pangulong Duterte? Meron bang isang kongresista na nagbukas ng kanilang mga libro? Bakit ayaw nila magbukas? May libro ba talaga ang mga buhaya sa Kongreso? Aba, hindi mo, i-demolish na natin sila kung gano'n. Kasi ang yayabang nila. Naggaling-galingan ang mga buhaya dyan sa Kongreso na kapag makahusga kay Vice President Inday Sara Duterte, feeling nila na ang linis-linis ng mga budhi nila. Feeling nila na yung kahit isang sentimo ay wala silang kinurakot. Bago kayo maghusga kay Vice President Inday Sara Duterte, patunayan ninyo na hindi kayo mga kurakot. Meron isang kongresista dyan na sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, pag nakapagtanong sa kanyang tatay at magtanong sa resource person ng Office of the Vice President, akala mo naman walang utang na 9 million pesos sa pamilya ni Vice President Inday Sara Duterte. Oh? 9 million pesos ang utang ng kongresistang ito na hanggang ngayon hindi na nagparamdam. Nagalit-galitan na lang kay Vice President Inday Sara para hindi singin. Iyan tayo eh. Pag umutang, bait-baitan. Pag singilin na ng bayad, galit-galitan. Anong klaseng tao yun? Ay tama kayo, buhaya, kayo may sabi yan. Ito ho yung sinabi ko sa inyo, na dapat kayong mga kongresista, bago kayong magaling-galingan dyan sa Tuwad Committee, tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Bago ninyo husgahan si Vice President Inday Sara Duterte, magbayad muna kayo ng mga utang ninyo. Open the book! Congress! Utang yun sila. Hindi. Utang. Bakit sinabi ko to sa inyo? Para malaman ho ninyong lahat na yung nanghuhusga kay Vice President Inday Sara Duterte ay hindi malilinis ang budhe, kundi kasing itim ng budhe ng mga demonyo. Sinong demonyo? Hindi ako ah. Yung katabi mo? Vlogger yan eh. Hindi demonyo yan. Vlogger yan. Bakit demonyo? Aba nagago. May utang ng 9 million, saan tamakmak pa na kaso sa ombudsman na graft and corruption practices bilang isang public servant? Ako, kilala ko na yan. Aba! Uy, hindi ko sinabi yun ha. Wala ko yun. Mantakin nyo.
lang siya ang may kaso, kundi buong pamilya nila. Tatay niya, Patay na. nanay niya, kasama siya, buong pamilya may sabit, buong pamilya may mga kasong korupsyon. Ngayon sabihin ninyo, may karapatan ba sila manghusga sa isang napakagaling at may malasakit na Vice President of the Republic of the Philippines na kung babuyin nila, akala nila mas malaki pa ang kanilang mandato sa Vice President Inday Sara Duterte? Ilan bang bumoto sa kanila? Ilan, sir? 140 plus. Pag party list, 140 plus kailangan para makaupo ka. Aba, nag-aako 140,000 lang? Pagka 2 seats ata or 3 seats, kailangan at least 350. Pero pagka... 1 million. Ay, titawaran na natin. Sabihin na lang natin 1 milyon ang bumoto sa kanila. Iyan ba ang bumoto kay Vice President Inday Sara para bastusin nila ng ganyan? Kayo may sabi yan. Wala ho silang karapatan mambastos na nakakuha ng pinakamataas na mandato sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na nakakuha lang naman ng 32 million votes. Sinong paniwalaan natin? Sila? Duterte! 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 Duterte!